This vlog is in partnership with Korea Tourism Organization Manila and Gyeonggi Tourism Organization. Annyeonghaseyo! Welcome back to another exciting Korea adventure! Kung napanood ninyo ang aming first Korea trip with Korea Tourism Organization, baka natatandaan nyo na ang unang lugar na aming binisita ay ang Gyeonggi Province. At dahil napakarami talagang magagandang destinasyon dito, nagbabalik kami ngayon para tuklasin naman ang iba pang attractions na matatagpuan dito. Guys, so andito naman kami sa lugar kung saan may mga hayop daw dito. So mamimit ng hayop na mga to, yung hayop naman dito. Welcome sa Ansong Farmland, isa sa mga sikat na farm-themed destination sa Gyeonggi Province. Annyeong! Sakin talaga tayo sa Pilipinas, tarisikad sa atin, tarisikad. Sa kanila, hindi ginagawang rides nila, no? Wait lang. 1, 2, 3. Look at the rose, oh. Uy, alam mo ang bango, guys, kasi ang nakaka-amaze kasi yung normal lang sa kanila yung rose. Ang sa atin, ang normal sa atin nakalagay dyan, bougainvillea. Ayan na, mga animals. Isa itong farm theme park kung saan maaaring makita at makasalamuha ng mga bisita ang iba't ibang hayop. Makikita dito ang iba't ibang farm animals tulad ng mga alpaca, sheep, birds, rabbits, at marami pang iba. Let's go first here to the ship. Black sheep. Have you any wood? Me kasi siya pag Tagalog, pero pag Korean kasi hindi alam kung ano bang me sa kanila. Tawagin natin sila sa pamamagitan ng Tagalog na me. Parang bagong shave sila. Alam nyo, ship ka. Yan ang ginagawang mga winter clothes, yung mga kuan ng ship. Yung wool. Oh. Sige, kantahan natin sila ng Baba Black Sheep because may black siya. 1, 2, ready, go! Baba Black Sheep, have you any wool? Yes, sir, free bags full. One for my mother, one for the shame, one for the this by the way. Pagkain to ng alpaca, hindi mo to pagkain ha? Oh, pagkain to ng alpaca. Exciting talaga dahil may pagkakataon kami na pakainin at makipag-interact sa mga animals dito. Ito ang alpaca, ito yung pagkain din kasi ang payat. Hindi, si Arvin yan. Arvin. Oh, ang cute. Alam mo pag naiingayan sila, minsan nagdudura ba sila? Alpaca. Pag-uran sa'yo. Sige, sorry. Uy, alam mo, mga payat talaga pumunta sa atin kasi gutom sila. O yun o, mga taba. Tulungan nga na nga natin yung alpaca, Papang. Ay, hoy. Alam mo, isa lang ang gusto ko sabihin sa alpaca. Alpaca! Mga hayop kayo! Mga hayop kasi sila talaga. Tama naman. Pag nagpapakain kayo ng hayop, alam mo yung feeling na natatanggal yung stress mo, parang kang nagte-therapy. Kasi giving pinagpapakain ka. Oh, let's go na, let's go. Let's go now! Guys. Alam mo doon, may baboy. Sa atin ang baboy, binebenta dito, inaalagaan dito. Ang ginagawang tanawin. Nilagay sa zoo. Nay, di ba sa atin ang baboy pag tinitingnan? Bibili gagawin lechon na panghanda. Ay, ito, ginawang tanawin. Ay, sasabihin sa atin yan, ang sarap diyan kasi yan yung native. Mga kapatid ko. Ay, Magkano ang kilo po niyan, kuya? 30 kilos ang sa akin, lechon mo na, kunin ko mamayang hapon. Pero sa kanila ginawang zoo, no? parang may kamukha to sa amin. Si Mars! Yung kaibigan ko! Mars! Mars! Ito yun, Guys, andito naman tayo ngayon sa Rabitan. Kaya naman paborito itong puntahan ng buong pamilya, lalo na ng may mga kasamang bata. Ang galing talaga nila, no? Kasi advance sila naglagay ng mga yelo-yelo na ganun ba para hindi masaktan. So di ba yung ship, yun ang inaalay talaga kay God. Ang donkey naman is play a big role sa Bible because dyan siya sumakay nung papasok na siya sa Jerusalem. Diyan siya sinakay at yun dun yung palaspas. Kaya dun yung may mga palaspas kasi 'di ba ang normal na hari sa earth is sasakay sa kabayo at talaga magsusuot ng crown kasi king siya.
Ngayon, talagang iniba talaga ni God. With humility talaga. Hindi kabayo, kundi donkey siya sinakay, maliit na donkey, at papasok siya sa Jerusalem. At surprisingly, ang daming tao ang na-amaze kay Jesus dahil sa tinuro niya. At doon talaga nag-start yung humility. Humility ang gusto ipakita ni God. Na si Jesus na yon, anak ni God, pero sa donkey lang siya sinakay. So this is the real donkey. Chinido yung donkey nila. Sino parang kamukha ko yun? Cantiveros yun. Cute siya. Sa side ng father ko. In fairness, ang Peacock, ang galing ng Peacock kasi bakit? Dala-dala niya ang kanyang evening gown. Miss Universe siya. Ano to? 24 hours kang feeling masyado, Peacock? Ang ganda-ganda talaga ng mga outfitan mo. Hindi ka talaga napapagod? Evening gown mo talaga? Yung galit ka sa mga magaganda, no? Oo nga po, madam. Ano to? Peacock, ha? Pagalitan mo nga po, madam. Sige! Sige po. Magpatuloy ka sa pagkapiling mo. Ano ka, Miss Universe? Nalungkot siya, nalungkot sa pinagalitan ko. Tama na yung pagpapaganda mo. Nagmamaganda ka masyado. Nag-work siya sa'yo, mama. Uy, tinalikuran. So ngayon, tinatalikuran mo ako. Nagmamaganda ka masyado. Bukod sa animal encounters, marami ring activities na pwedeng subukan tulad ng horseback riding, racing karts, at bumper cars na siguradong magbibigay ng saya sa buong pamilya. Ano, gusto talaga niya mag-escape. Para may sariling bahay. Yung mga veterans sila. May electric fan. Parang may apartment pa, no? Ito nga, may parang... Sariling pool pa yung duck, guys. Ito, guys, o tinan mo, mga manok, may sariling apartment. Kaya naman kung naghahanap kayo ng destinasyon na pinagsasama ang edukasyon, kalikasan at family-friendly fun, isa ang Ansong Farmland sa mga lugar na hindi dapat palampasin kapag bumisita sa Gyeonggi Province. Of course, kain mo na para may energy sa susunod na adventure. Let us pray. Talagang thankful kami dahil hindi kami pinabayaan sa buong tour, sa food, accommodations, at lahat sa mga experience na binigay sa amin. Kaya busog na busog at ready na ulit para sa next destination. Hi guys! Welcome to Merine Shrine. Mula sa masayang countryside experience ng Ansong Farmland, dito naman tayo sa isang lugar na puno ng pananampalataya, kasaysayan at inspirasyon, ang Mirine Holy Site. Kasi dati hindi. Mr. O, this is Mama, Oma of Jason. Yeah. Yes, Oma. Mr. O, nakasama na namin si Mr. O dito last time nung first Korea namin manising. So ngayon nakasama na ako. Mr. O, this is Miss C, Mami C. And this is Miss H, Hunchback of Notre Dame. At punta naman tayo kung saan nilibing ang remains ni Saint Andrew. Some parts of the body designate to the other so that it will be It's Holy Spirit na. it will be called as a Yung holy presence niya. place. Yung presence niya andun. Diba? Bulungan kayo, no? Lord, salamat sa English. Ba't ako nag-English sa inyo ng Tagalog ba kayo pinapanood niyo? So let's go. And we will pray here. Mirine, Holy Site. Ang Mirine ay isa sa mga pinakamahalagang Catholic pilgrimage sites sa South Korea. Ang pangalang Mirine ay nangangahulugang Milky Way o daan ng mga bituin. Dahil sa mga ilaw mula sa kanilang mga tahanan na nakikita sa kabundukan tuwing gabi, nihalin tulad ito ng mga tao sa Milky Way. Guys, ang ganda ng upuan, oh. Manda. Ang ganda talaga ng mga site dito sa Korea. O tsaka may mga upuan kung mapapagod ka. Isa sa mga pinakamahalagang tao na nag-uugnay sa lugar na ito ay si Saint Andrew Kim Dae-gun, ang kauna-unahang Korean Catholic priest. Matatagpuan dito ang kanyang libingan na dinarayo ng libong-libong deboto bawat taon. 예, 반갑습니다. 안녕하세요. yung story natin about kay Saint Andrew at saka yung secretly live here. Because if malaman sila ng gobyerno na nung Joseon Dynasty, ipapatayin sila, they will gonna be persecuted. Noong panahon ng pag-uusig sa mga Katoliko sa Korea, ang lugar na ito ay naging taguan ng mga Katolikong tumakas upang ipagpatuloy ang kanilang pananampalataya. After execution, his body, dead body, just put into the coffin, wooden coffin, right? And finally, his jaw, only jaw, is here, but together with the part of the original wooden coffin together. Pinagsama-sama na lang. The cemetery located behind
the fence over there together with the sons Joe together. The Mother of Saint Andrew. Yes, her name is Ursula. Yeah. They are together, have faith to Jesus. He Have- experienced a lot of hardship. Why not? The Because son. Why his Ah, son? yes. Parang si Mama Mary. Yes, It's right. like Mama Mary Yeah. that happened to Jesus. After the her son Saint Andrew persecuted, actually nobody take care of her. If you mom take care of mother of Andrew, you also arrested like that. Because the relatives. Yes. Uy, it's Or- like Mama Mary talaga and Jesus. What happened to Jesus? Feed them Right. with- Because all believers just persecuting Oh. severely, and then I want to cry. Yeah, right. We thought that in this earth that we are very pity to them just in this earth. But today, Yes, that's they correct. are owner of a mansion Yeah, in the yung 말씀하신 건 heaven. 여기서 Ayaw talaga kasi nila na may mas dapat ang mas mataas king, tapos may mga Royal? mga royal, Slave? wala yung mga slave. Yeah. So ngayon, ang ginawa kasi nila na hindi na pagstudihan nila sa Bible na number one talaga, ang pinakahari talaga si God, Jesus. Sunod na ang mga pantay-pantay na lahat yung king at saka yung mga tao, pantay-pantay niya. Ayaw nila yun. So, ayaw nila kasi tingin nila na slave din sila. Oh. Ayaw nila magpantay dun sa slave. That's why they persecuted. And before his death, ang sinabi daw talaga niya sa mga followers niya, my immortal life is on the point of beginning. Become Christians if you wish to be happy after death. Yes, that's true. That's what she he say. said. Exactly same meaning. Followers. Yes, Oo. yes. Na mag-start yung pagiging immortal niya after niya mamatay at magiging masaya siya sa kanyang kamatayan dahil kasama niya si God. Yes. So ito na yung kanyang place kung saan na libing si Saint Kim Daegon at Andrea, meaning Andrew. Yeah, Korean pronounce like different. Andrea. Andrea. We say Andrea Kim Daegon. Ah, Andrea. Yes. John, yeah, there. yung buto. Taas. Buto yun. Grabe. Grabe talaga yung sacrifice niya. Ito yung sinabi niya, dear my friends, if you want to be happy, believe in God. The last word for his martyrdoms of Saint Andrew, Kim Daegon. Sinabi niya, my dear friends, if you want to be happy, believe in God. It's a very simple word. Few lang ang nakakaintindi niyan at few lang din ang nakakaramdam niyan. Kasi few lang din ang lumalapit kay God. So, tutuhanin niyo na talaga yung if you want to be happy, believe in God. So, yun ang ginawa ni Kim Daegon. Grabe talagang ginawa niya. Kaya nga, di ba, lahat ng apostoles, ganun din ang nangyari sa mga apostoles. Naputulan ng ulo, para lang i-spread ang mga words ni God. Ang daming, yung mga ginawa nilang sacrifice dati, tayo ang nag-benefit. Lahat ng mga ginawa nilang sacrifice, napunta sa atin yung benepisyo na madaling maniwala kay God, madaling makuha yung believe natin kay God. So, why not gawin natin yung thing natin, gawin natin yung part natin na i-praise and i-worship si God at i-spread yung news niya sa mga kapwa natin. Dahil sa itong mga taong to sila Saint Andrew, binuwis ng buhay nila para talagang tayo ma-protect din natin ang mga sarili natin sa mga kasalanan. Naging simbolo ang Merieni ng katatagan ng pananampalataya ng mga unang Koreanong Katoliko na handang magsakripisyo at magtiis na matinding pagsubok para sa kanilang paniniwala. Kaya nga, we pray for Saint Kim Daegon na iba ang kanyang sinakripisyo, hindi talaga basta-basta. Sobrang sakripisyo. Deserve talaga niya na ipag-alain siya ng Panginoon at deserve niya ang spot niya ngayon sa heaven. Ang gawin na lang din natin, gayahin siya at spread natin ang good news sa ating mga kapwa Pilipino. Kung naiyak ka, gusto mo ma-persecute ka. Hindi lamang ito isang historical site, kundi isang lugar na nagpapaalala ng pag-asa, sakripisyo at matibay na pananampalataya na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga bumibisita dito hanggang sa kasalukuyan.
It's time to relax naman dito sa Aquafield Ansong Water Park. Welcome to Aquafield! Dito kami sa loob ng Starfield. Ito ang Aquafield. Nandito ang indoor water park at ang Jim Jilbang Spa. Ang mga nanay, senior citizen excited sa spa. Ang mga anak excited sa indoor water park. So let's go! Ang Aquafield ay isa sa mga pinakasikat na water park sa spa destination sa Korea. Guys, dito na yung mga taposa natin, guys. Experience the culture traditional Jim Jilbang steps for producing. Yung asawa mo, look at that. Yan, that is Papang. May piniper silang show para sa atin at lahat ng mga pumasok ngayon dito. So ano kayo yung show? First time ko naka-experience ng Jim Jilbang na may show. Loyli Bulgama. Guys, for adults siya ngayon, okay na lang daw for kids. Pero kapag hindi daw kaya, lalabas na. Perfect ito para sa pamilya, magkakaibigan, o kahit sinong gusto magpahinga at mag-enjoy. Guys, ngayon lang ako naka-experience ng ganito na spa. Jim Jilbang na may show. Tapos, parang pinapa-inhale ka niya ng mga different kind of set para ma-relax ka at papawisan ka. What a kind of experience. What a beautiful experience. Wow! Ito ang chic eh. Because itong kailangan natin kapag nagsasauna tayo. Let's eat. Brown ng egg. Guys, sabi nila, igaganon daw to sa head. So ngayon, itatry namin ni Papang sa isa't isa. Igaganon namin sa head namin ng isa't isa. 1, 2, 3, go. Mas kita mo may dugo. Wow! Grilled egg! Ibang ulay. Wow! Ano to, Penoy? Hi guys! Guys, na-realize namin ba na sobrang swerte talaga namin. Sobrang thank you Lord talaga. Bakit? Sino ba naman kami para ganituin nila? Tama naman. Naka-ready na lahat. Paglabas, kakain na lang. Isa to sa mga blessing ni Lord talaga. Guys, pumunta kayo dito. Pwede nyo dalhin yung family ninyo, yung mga friends ninyo, yung mga kapatid ninyo. din ako bata. Oo. Dito, makakakita kayo ng iba't ibang pools na pwedeng i-enjoy ng mga bata at matatanda. It's an infinity Ganda. Yeah. Infinity. What a beautiful place. Napasok na tayo. Oh my God! Guys, pinapakuluan na ako, guys. Maluluto na ako. May warm pools para relaxation at swimming areas para sa masayang family bonding. You are the one that I've been searching for my whole life through. You are the one that I've been looking for, and now that I found you, I'll never let you go. I hold you in my arms, 'cause you are the one. Pero higit pa sa kanilang water park, kilala rin ang Aquafield sa kanilang Korean style spa experience. Guys, papasok kami ngayon sa 26 degrees. Ito yung loob ng asawa na nila, guys. Ang ganda. 26 degrees. Guys, it smells good. And it's so ipuda. May iba't ibang sauna rooms at wellness facilities na dinadayo ng mga locals at tourists para mag-relax at mag-recharge. Wow! We will put our feet there. Habang nagpapahinga dito, mararamdaman mo ang tahimik at comfortable atmosphere na talagang nakakatanggal ng stress at pagod. Para yung batis, tara na. Nasaan na yung tatay mo? Guys, maglaba tayo ng panty dito. So the best! My mother wants to swim here. I want to swim! Want to drink the water. Let's go naman sa ibang area. Meron ditong game and kids room na pwede yung mga bata mag-play. So, are you happy? Yes! Guys, we're so happy. Tipo, may mga vending machine, may mga ganyan, may mga claw machine. Sobrang cool. I want to go to the claw machine. Isa rin sa mga magagandang bagay sa Aquafield, kahit saan ka tumingin, talagang makikita mo ang combination ng luxury, comfort, at fun.
감사합니다, Mr. O. At dahil nasa loob ito ng Starfield Ansong, syempre hindi pwedeng mawala sa Korea trip ang Olive Young shopping. Grabe! Parang itong heaven para sa mga mahilig ng skincare at makeup. Bibigyan ko kayo ng challenge dalawa. Kailangan makakuha na kayo ng gusto nyo in just 1 minute. Okay lang yun. Ate, okay lang yun. Okay, timer starts now. Go! Nakaka-excite maglibot dahil bawat aisle may bagong discovery. Ano nyo guys, parang siyang powder. Okay guys, so konti lang bibilihin ko guys kasi hindi ko naman kailangan super marami. Kaya happy shopping mood kami at medyo napuno na naman ang basket. Guys, kasi marami talaga dito yung best pasalubong mo para sa mga family mo. Guys, ito na papasok na kami sa Manford Garlic. Kung gusto ninyo ng isang destination na may halong adventure, wellness, at relaxation, Aquafield Ansong is definitely worth visiting. And that's all for now! Abangan ninyo ang last part ng aming Korea pilgrimage tour. Kamsahamnida!